Mga kada mahalaga na panatiliin nating malinis palagi ang ating mga kamay dahil ang pagkakaroon ng maruming kamay ay pwedeng maging sanhi ng iba't ibang uri ng karamdaman. Pwede po tayong makakuha ng sakit gaya ng ubo, chickenpox, diarrhea, hepatitis A at worm infections dahil po sa ating mga maruruming kamay. Kaya naman, ngayong World Hand Hygiene Day, pag-uusapan natin kung paano makaiwas na magkasakit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng malinis na kamay lamang. Imagine that. At para sa makabuluhan na usapan ay makakasama natin ang General Physician na si Doc Miguel Aspiras. Good morning, Doc. Good morning po. Hello, Doc. Thanks for being here. Bati ka muna sa mga kada natin, Doc. Sa ating mga kada, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, Doc, ano-ano po bang mga sakit ang pwede nating makuha dahil sa maruming kamay? Okay, bukod po dun sa nasabi po ni Ma'am, no? Ang dami na yun, ubo, diarrhea, chickenpox, tapos hepatitis A, saka worm infections. Madami yan, pero wag na natin isa-isahin, no? Pero yun, sa simpleng pag-hand wash pa lang, marami nang pwedeng maprotektahan yung katawan natin, no? Oo. Doc, bakit ba nagiging virus infested or bacteria infested ang ating kamay? What makes this a great vehicle to transfer viruses or bacteria and bring it into our bodies? Opo. Ito po mga mikrobyo saka mga bakterya kasi. Yan, bakterya, virus, mga bulat, mga parasites, no? Sobrang maliliit na mga bagay yan na laganap kahit saan tayo humawak o pumunta, no? Tapos itong kamay natin, gamit natin araw-araw. So marami tayong nahawakan, marami napupunta sa kamay natin. Halimbawa, may taong may sakit, may ubo kunyari siya, umubo siya. Sa pag-ubo niya, yung mga mikrobyo, pwedeng kumalat sa kamay niya, sa kubyetos niya, sa pintuan, ganyan. Tapos kapag itong mikrobyo na to, mahawakan ng ibang tao, kunyari tayo, mahawakan natin yung maduming pintuan na yon, at mamaya, kakain tayo na hindi tayo nagugas ng kamay, yung mga mikrobyo na to pwedeng pumasok sa loob ng ating katawan. Pag humina ang resistensya natin, pwede tayong magkasakit, magkakaroon tayo ng sintomas. Gaano po katagal, Doc? Nagtatagal yung mga germs, virus, bacteria? Okay, maraming iba't ibang uri ng mikrobyo. Minsan may hours na tumatagal dyan, minsan mga hanggang araw o kaya maraming araw. Kaya lang, kunyari, hintayin natin silang mamatay on their own. Yung kamay naman natin, pag humawak tayo, mamaya, hahawak ulit tayo ng iba. May trabaho tayo, may pang-araw-araw na gawain. So, constant re-exposure. So, maganda, hugasan na natin para matanggal na yung mga mikrobyo sa kamay natin. Every when should we wash our hands, Doc? Alam na natin, di ba? Bata pa tayo, sinasabihan na tayo, bago kumain, maghugas ng kamay. Siyempre kayo mga medical professionals, when are you before you see a patient, before, of course, you do any kind of surgeries or procedures, dapat naghugas ng kamay. Dapat ba makita natin visually madumi yung kamay natin or we need to wash even though hindi naman siya mukhang madumi? Ang ganda po yung tanong. Para sa aming mga healthcare professionals, mas stricto po. May tinatawag kaming 5 moments of hand hygiene. No? Siyempre, bago kami tumanggap ng pasyente, bago namin hawakan, tapos pagkaalis ng pasyente, maraming beses kami naghuhugas ng kamay para safe po yung pasyente sa mga mikrobyo. Pero para po sa karaniwang tao po, sa bahay lang o yung hindi naman medical professionals, at least man lang po, kunyari, kung kailan yung mga kamay natin dumadampi sa ating bibig. Halimbawa po, una, yung sa pagkain. Diba, kakain tayo. Pag may nahawakan tayo madumi, tapos kakain tayo, nakalimutan natin magugas, yung mga mikrobyong nahawakan natin, pwedeng pumasok sa ating bibig. Kaya, yan, sa pagkain po, pwede maghugas ng kamay. Next po, dapat. Dapat. Tama po kayo, dapat. No? Tapos pag magluluto, sa pagluluto. Tapos, anytime hahawak tayo ng pagkain, ano? Tama po. Kahit maglagay tayo ng mga pagkain sa grocery, mula sa mga pinamili natin sa grocery, papuntang fridge, di ba? Kahit hindi tayo magluluto pa. Kaya yung mga nasa restaurant industry, please po, maghugas naman kayo ng kamay bago kayo bumalik sa trabaho. Pero, Doc, hindi ba nakakasama ng kung wala tayong paghugasan at gumamit tayo ng mga sanitizer or alcohol, sapat na ba ito? Para mamatay ang mga mikrobyo, bakterya, virus, lahat na.
Halimbawa po, nag-CR tayo, no? Tapos wala talaga, sira yung gripo, walang tubig talaga, meron lang tayong sanitizer, okay na po yun. Kasi kung tubig lang, hindi pwede. Kung tubig lang, maigi sa wala. Pero ang dapat po talaga, tubig saka sabon. No? Saka yung oras, 20 seconds dapat ang paghugas no? With sabon. With water and soap po. Oo, water and soap. Tapos kung wala naman, pwede na tayong kumain sa pamamagitan ng pagsasanitize lang ng kamay or alcohol bago kumain. Okay Pwede na po. ba yun? Parang maigi po sa wala. Pero better pa rin po talaga yung hand washing. So medyo Hindi pa rin siya ganun. Mid. Oo, mid lang, mid. parang on a scale of 1 to 10, yung 1, hindi ka magkakasakit, yung 10, magkakasakit ka, mga 6. Ganun po siguro. Diba? Pasang awa. Kaya kailangan talaga sabon at tubig. Halimbawa po, no, yung kunyari, madumi talaga yung kamay Kasi natin. ganyan yung mga anak ko minsan, Mama, I wipe with wipes na. Or Mama, nag-alcohol na ako. Sinasabi ko, no. Opo. Not enough. Opo. Buti sana kung wala po talagang gripo, walang sabon, yun, okay na po yun. Pero hanggat meron po, hanggat maaari, maghugas po. Which is meron naman kung saan man tayo pumunta. Opo. Diba? Sana po. Napaka-important. Ito naman, Doc, ngayon may mga babanggitin kaming ibang impormasyon na may kinalaman sa pagkakaroon ng maruming kamay. Opo. Tapos sasabihin mo lang sa amin, Doc, kung ito ba ay fake or fact. Okay po. Okay, tapos Sige explain mo na rin kung bakit yun ang iyong Opo. sagot. Unahin na natin dito. Ang paghuhugas ng kamay gamit ang mainit na tubig ay mas epektibong pangtanggal ng germs kumpara sa malamig na tubig. Mas epektibo nga ba yung maligamgam? Huwag naman mainit. Tama po kayo. Kasi pag sobrang init, Fact po ba mapaaso yun? na ang kamay, no? Sabihin natin fact, pero with reservations po. Kasi namamatay ang bakterya kapag mainit yung tubig, no? Kunyari, 85 degrees o kaya pag kumulo, no? Kaya lang, ang kamay naman natin ang problema. Lagot naman yun. Tama, no? So, ganito po. So yung pagkainit niya, yung temperature na kailangan para mamatay yung mikrobyo sa init, Opo. hindi kaya ng kamay natin. Tama po. Oo. No. So, wag na natin sikapin. But At malalapnos naman tayo. Opo. Any temperature ng water, basta water and soap. Soap for Tama 20 po, seconds. Hindi Opo. po Tsaka may tamang di ba, Doc? paghugas. Opo. Kailangan talaga tops of the hands, Opo. Bawat fingers and thumb. Opo. Tsaka talaga may friction. Kaya para pala matanggal. yung happy birthday kasi yun mga 20 seconds Opo. or more, no? 2 ulit ng happy birthday po. 2 ulit ng happy birthday. Ako listen kasi yung kinakanta ko pa. Wow. Opo. Hirap Ito, Doc, ang pagpapatuyo ng kamay matapos maghugas ay hindi importante. Makinig ka dito, Steve Mago. Yan po ay fake. Kasi importante po yan. Kapag basa ang kamay natin, mas makakapitan yan ng mikrobyo no? Oo. Saka, pag maghugas ka, mas masarap yung pakiramdam pag natuyuan yung kamay. So, mas maghuhugas ka. Napapansin So, ko kasi siya, maghugas ng kamay, tapos hawak sa akin, mababasa ako. Each and everything, hindi talaga siya sabi ko parang, hindi ka marunong magtuyo? Or ako yung pagtuyo mo? Pagtuyo. Basta Yun, malinis hawak pala po sa ang damit mo. basta malinis po ang pantuyo din. Kung madumi din, bali wala din po yung paghugas ng kamay. Okay. Naku, magpatuyo po ng kamay kasi minsan may mga makita ka pinapagpag pang ganyan, tapos yung open na yung door, parang may tissue po, tsaka yung dryer. Sana may tissue. Dryer, meron din naman. Sana may dryer. Wait na lang. Next. Ito pa, last. Last, ang pagsusot ng gloves ay sapat na para hindi maghugas ng mga kamay para matanggal ang germs. Ayan, makinig tayo dito. Okay. Ito po ay fake. Oh! Ang ginagawa lang po ng gloves ay tinatakpan mo lang yung kamay mo madumi. Yung hinawakan mo yung gloves, madumi kamay mo, di dumumi po yung gloves. Pag suot yun ng gloves, madumi na rin yung gloves na yun. Importante pa rin po ang paghugas ng kamay kahit kayo ay gagamit po ng gloves. Yung mga kada natin nag-food handle, kailangan po talaga kayo mag-wash ng hands. Huwag niyong sabihin na gloves naman kayo. Ayan na, si Doc na nagsabi. Doc, meron ba tayong pangamba from washing our hands too often or too much? Okay. Ang nangyayari kasi, ako nakikita ko nagda-dry talaga yung kamay. Kayo po, bilang doktor at bilang ang dalas ninyo maghugas, Okay po. meron ba tayong kailangan ikabahala? Okay po.
So lahat po ng sobra masama, kasama na yung sobrang paghugas ng kamay. So mapayo ko na lang po, kunyari hand washing na po tayo ng tubig sa kasabon, huwag na tayo mag-alcohol. Kasi parang madoble po siya. Tapos yung sa paghugas ng kamay, 20 seconds na po. Huwag naman po yung 5 minutes o 10 minutes na naghugas ka ng kamay. Meron po bang ano yun? May difference ba yun kung gaano kakatagal maghugas? Okay. Kapag less than 20 seconds po, baka hindi namatay yung lahat hindi namatay yung karamihan ng mikrobyo sa mga kamay ninyo. No? So, dapat recommended po yung 20 seconds. 20 seconds po, okay na po yun. Baka mamaya 5 minutes na pala ang naghuhugas na Sobra ganyan. na po Delikado yan. naman yun. Opo, Doon na ninipis po ang balat natin. No? Ninipis talaga. Aside sa tubig, sabon, sanitizer, alcohol, meron pa bang ibang ways? Wipes? Kung wala talagang mapaghuhugasan ng kamay? Maigi sa wala, ano? Pero better pa rin talaga pag hand washing, no? Pero kunyari, gusto natin mapanatiling malinis ang kamay, edi iwasan po nating humawak na madudumi. Kunyari po, nag-face mask tayo, wag na natin hawakan yung face mask natin. Yun yung nandito na part. Kung hindi Dapat kailangan hawakan ng muka, wag po natin hawakan ng muka natin. Totoo yan. Kaya lalo na po yung kumakagat ng daliri. Sa o mga kaya bata, Dok, Opo. naku, paano natin mapapangalagaan yun? Kasi, di ba, medyo mahirap din minsan sa mga mommies na paalalahanan. Kasi, Lalo na nagsusubo pa yung ng possibility of getting sick because of, halimbawa, nailagay yung anak ko dati nagta-thumbs up. Nagta-thumbs up, minsan hindi questionable kung naghugas ba ng kamay ito or hindi. Ganong kataas po yung probability na magkakasakit sila? Okay po. Kapag malakas po ang resistensya, mas mas konti ang chance na magkasakit sila. So, ang hand washing po, isa lang po sa paraan para mapanatili ang magandang kalusugan. Kailangan pa rin nila ng healthy lifestyle. Kamain ng prutas, gulay, uminom ng sapat na tubig, mag-exercise. At sa paghugas ng kamay, hindi natin maprotektahan 100% 24/7 yung mga bata ng mga kamay. Pero at least man lang, pagtapos gumamit ng banyo, bago kumain, kaya paghahawak ng mukha, bago matulog, kaya galing sa paglalakbay sa labas, sa commute, pagka uwi sa bahay, bago humawak ng kung ano-ano, maghugas po muna ng kamay. Dok, meron tayong mga wipes na alcohol-free. Makakabuti ba yun or wala na yung epekto? Okay po. Hindi ko sure kung matanggal talaga niya lahat ng bakterya. Pero may effect po yan eh. Pero iba pa rin ang hand washing. Opo. Yun, narinig nyo na kay Doc. Huwag na tayong makulit. Napakadali lang gawin yan. 20 seconds lang po, mga kada. At napakadami nyo nang ma-avoid na samot-saring sakit. Kaya maraming salamat, Doc Miguel. Salamat po. At baka marami ka pang i-clinic today. Saan po ba kayo pwede makontak na ating mga kadang? Pwede maaring kailangan magpakonsulta. Sige po. Clinic duty ko po sa Inam Clinic sa Malacca Street, sa Diliman, Quezon City po. Saka sa Living Life Well po, 5th floor ng Atrium, SM Mega Mall po. Thank you very much, Thank Doc. you po. Maraming salamat sa iyong oras. At mga kada, ang pagkakaroon po ng malinis na kamay ay mahalaga. Hindi lang po sa aesthetic na dahilan. Mas importanteng mapanatili nating malinis ang ating mga kamay para makaiwas sa karamdaman at maging malusog ang ating kalusugan. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!